Salamat po sa araw na ito na binigay muli ng ating Panginoon upang tayo po ay magkasama-sama. Magandang buhay. Pagpalain po ang bawat isa. Tayo po ay muling magsisimula sa ating intercessory prayer. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, dakilang Diyos, naririto kami dumudulog sa inyong banal na trono, lumalapit sa inyong paanan, Panginoon. Patunay, Lord God, na Ikaw lamang ang aming malalapitan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming matatawagan, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sasamahan mo po kami, tuturuan mo po kami, gagabayan mo po kami, Panginoon. Pangungunahan mo po kami sa lahat ng mga dapat namin ipanalangin. Thank you, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the amazing grace of the Master Jesus Christ, the extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit be with all of you. Napakasarap isipin na ito'y gustong sabihin ni Paul sa bawat mananampalataya na maging malapit, maging close tayo sa banal na Espiritu sa lahat ng pagkakataon. Dahil alam natin, tayo bilang mga mananampalataya, nasa sa atin ang banal na Espiritu ng ating Diyos. Ang Holy Spirit nasa sa atin ay laging available. And then, gusto ng Holy Spirit na laging makipag-fellowship sa atin. Gusto niya yung laging makipag-ugnayan, makipag-usap. Kasi sabi nga, pagka yung tao na laging nag-uusap, laging nagkikita, habang tumatagal, lalong nagiging close at nagiging magkaibigan. Kaya nga po dito, tuturuan po tayo kung paano tayo maging kaibigan ng Banal na Espiritu. How to cultivate o develop friendship sa Banal na Espiritu na nasa sa atin. Una po, understanding. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya nga yung kahalagahan ng nasa sa atin ang banal na Espiritu. Kung wala ang Espiritu, kung hindi natin talaga tinanggap ang Espiritu ng ating Panginoon, is hindi natin mauunawaan kung ano yung mga bagay na gusto niyang ipaunawa sa atin. Pero kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, mauunawaan natin ano man yung mga pamamaraang espiritual. The Holy Spirit is often misunderstood, maliban na ang banal na Espiritu ay nasa sa Kanya, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Ang banal na Espiritu ay person and the founder ng bawat churches. Alam po, nakakalungkot na lagi siyang nane-neglect o lagi siyang nare-reject dahil hindi siya nauunawaan ng karamihan. Hindi nauunawaan yung kahalagahan na ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Madalas, marami sa mga Kristiyano sa atin na hindi interesado na makilala siya. Ibig sabihin, hindi interesado na madalas makipag-usap, makipag-ugnayan sa banal na Espiritu, samantalang alam natin na kasama natin siya. Mayroong mga bagay na ipinapagawa ang banal na Espiritu pero hindi natin maunawaan, maliban na lang sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kahit minsan hindi natin naunawaan, pero ang kailangan lang dahil sa nauunawaan natin na ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, susunod tayo kahit hindi natin naunawaan yung mga bagay na ipinapagawa niya sa atin. Pero kailangan pa rin manatili tayo sa pakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Then, patuloy nating hanapin ang kanyang kalooban upang maunawaan natin kung ano yung naisip niya, kalooban niya sa atin. At habang tayo patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya, at lalo naman niyang ipinauunawa kung ano yung kanyang kalooban sa atin. Pangalawa, reverence. Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng taktang araw. Reverence
yung tayo ay kailangan na sumunod dahil nandoon yung paggalang natin sa Banal na Espiritu na sa atin. Gaano nga ba tayo kabilis na mag-respond kapag ka nangungusap ang Banal na Espiritu sa atin? Kapag ka nangusap ang Banal na Espiritu sa atin at hindi natin kaagad sinunod o na-delay ang ating pagsunod, ito yung disobedience natin sa Banal na Espiritu. At ito yung nagdudulot ng kalungkutan sa Banal na Espiritu na sa atin. Parang sa magulang din at sa anak. Kapag ka ang magulang, meron siyang sinabi o paalala na hindi sinunod ng kanyang anak, nabibigay niya ng matinding kalungkutan yung kanyang magulang, lalo na yung ipinapagawa ng kanyang magulang. Ito'y makabubuti para sa kanyang anak. Kaya nga ang Banal na Espiritu, walang bagay na ipapagawa sa atin na hindi natin kabubuti. Lahat ng nais ng Panginoon sa atin is yung makabubuti lamang. Kailangan lamang magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya pagka siya'y nangusap sa atin, nandoon na sumunod tayo na mayroong paggalang sa Banal na Espiritu. At huwag nating bigyan ng kalungkutan ang Banal na Espiritu sa ating buhay. At igalang natin ang kanyang nararamdaman. And trust, depending upon Him. Totally na magtitiwala ng buong puso at lubusan. Romans chapter 8 verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Nandun ang ating Panginoong Hesus is nagtiwala siya ng lubusan sa Amang Diyos at sa Banal na Espiritu nung tinanggap niya yung bilang siya'y maging handog. Nagtiwala siya na siya'y muling bubuhayin. Kaya magtiwala tayo ng buong puso at lubusan na ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa ating mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa atin. Kaya nga ang Panginoong Hesus ay nagtiwala siya ng lubusan sa Banal na Espiritu. Paano pa kaya tayo? Tayo na binigyan ng gift ng Banal na Espiritu na manahan sa atin. Madalas naririnig natin o nasasabi natin at ito'y katotohanan naman na hindi tayo karapat-dapat pero ginawa tayong karapat-dapat. Tayo ay ginawang templo ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ang Banal na Espiritu sa church, sa family natin, at sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya nga napakahalaga na yung magtiwala tayo ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon at sa Banal na Espiritu na nasa sa atin. Sabi nga ng ating Panginoon, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Katotohanan na kapag wala ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating buhay, wala tayong magagawa. Tayo ay katulad ng isang basag o walang direksyon na buhay o tayo yung nalilito pa rin hanggang ngayon. We're broken without Him. Walang direksyon ang buhay natin. Lito at hindi natin masasabi na tayo ay unique dahil sa ating Panginoon. Paano nga ba tayo magdidepend sa Banal na Espiritu? Sa pamamagitan ng pananalangin, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung kumukonsulta tayo bilang pagtitiwala sa ating Panginoon, o lagi tayong tatawag o hihingi ng tulong, lalo na sa oras ng temptation dumarating sa buhay natin. Kapag ito'y madalas nating ginagawa, ito'y nagpapakita na talagang nandoon yung pagtitiwala natin sa Banal na Espiritu na nasa sa atin. Sabi nga, your level of your prayer life demonstrate your level of trusting the Holy Spirit. And the level of devotion to the Word of God demonstrate the level of trusting the Holy Spirit. Number 4, communication. Awit chapter 139, mula po to sa verse 7. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang Espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ang Banal na Espiritu na siya yung Banal na Espiritu na present sa lahat ng pagkakataon.
Amen? Kaya nga, dahil alam natin at nauunawaan natin na siya ay present, kaya nga, laging pwede tayong makipag-communicate sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng araw, sa bawat segundo, sa bawat oras ng buhay natin. Amen? Communication is simply awareness PIN. Kaya nga yung pagkaunawa natin sa Kanya, yakapin natin to, unawain natin palagi. Yung paggalang natin sa Banal na Espiritu is pagpapakita na nandun yung pagsunod natin sa Kanya. Ito yung simpleng komunikasyon sa ating Panginoon. Yung aware tayo palagi na ang Banal na Espiritu ay nandyan. Nauunawaan natin yung kalooban niya. Kapag tayo ay mayroong paggalang sa Kanya, pagsunod sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya na lagi tayong dumidepende sa Kanya, at higit sa lahat, yung laging nandoon, yung pakikipag-ugnayan natin sa Kanya sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Ito yung nais ng ating Panginoon, ituro sa atin. Kaya nga una, isipin natin palagi na yung sa lahat ng circumstances sa buhay natin, constantly ilagay natin sa isip natin at maunawaan natin na sa lahat ng pagkakataon, kahit na mayroong mga suliranin sa buhay natin, huwag nating hayaang lumipas ang oras o araw na di natin siya iniisip. Yung laging aware tayo na ang Banal na Espiritu ay kasama natin. Lagi niya tayong nais tulungan. Mararanasan natin na tayo ay secure sa lahat ng pagkakataon dahil kasama natin ang isang napakamakapangyarihan sa lahat, ang Banal na Espiritu, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagda-drive man tayo, i-worship natin siya. Nasa palengke, namamalengke tayo, kausapin natin at siguradong i-guide tayo ng ating Panginoon. Nag-online class man tayo, usapin natin ng Panginoon dahil siya yung magbibigay ng wisdom, ng kalakasan sa bawat isa sa atin. O yung time na tayo ay natutukso, ito po ay madalas na gawin ng kaaway sa atin. Ang kailangan lamang tayo ay tatawag sa Kanya, lalapit sa Kanya, maging aware tayo na lagi nating kasama ang Banal na Espiritu. At makakasigurado tayo na tayo ay tutulungan ng Banal na Espiritu at kaya niya tayong i-rescue kahit na anuman yung sitwasyon natin. Ililigtas niya tayo mula sa anumang gawa ng kaaway at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang magliligtas, mag-iingat, magpuprotekta sa bawat isa. Nandoon na mayroong kapangyarihan na kapag tayo ay aware na lagi nating kasama ang Banal na Espiritu. Hallelujah! Purihin ang dakilang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito yung ipapanalangin po natin na sa araw-araw ng buhay natin, mas maging close tayo sa Banal na Espiritu at siya yung best friend natin. Siya yung mapapagkatiwalaan, magpapaunawa sa mga bagay na hindi natin maunawaan, yung karapat-dapat na igalang, kilalanin sa araw-araw ng buhay natin. Kaya napakahalaga yung komunikasyon natin. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang Espiritu, ako ba'y makaiiwas? Hindi tayo makakaiwas. Kahit saan tayo pumunta, naroon ang Banal na Espiritu. Tiyak ikaw ay naroroon, saan man ako naroroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po God sa inyong patnubay sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po na ang pangako mo ito'y tinupad mo sa buhay ng inyong mga anak, Lord God. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, ay hindi kami talagang naging aware na kasama ka namin, Panginoon. At sinasamahan mo po kami kahit saan kami pumaroon o ano man yung ginagawa namin. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran. Patuloy, Lord, na bigyan mo po kami ng pangunawa, paggalang, pagtitiwala, at laging pakikipag-communicate sa inyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay, Panginoon. Danasahin namin, Panginoon, na laging marinig ang inyong tinig, ang inyong pakikipag-ugnayan sa amin. Yung lahat, Panginoon, ng nais mong ipagawa sa amin, Lord, marinig namin to, Panginoon, at inihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu, Panginoon, ang siya pong maranasan namin. Kapangyarihan, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, upang kami makapaglingkod sa inyo, dakilang Diyos.
upang Panginoon na kami makapaglingkod sa aming kapwa, Panginoon. Ang kapangyarihang ito, Panginoon, ay nais mong magamit namin, Panginoon, para sa iyong dakilang layunin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong pagpapaalala, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God, na huwag mapuputol, Panginoon, ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo, Panginoon. Na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, nandoon yung awareness namin, Panginoon. Nakasama ka namin palagi, Panginoon. Yes, ito po ang katotohanan, Panginoon. Ito po ang katotohanan dahil ito'y pangako mo, Panginoon, na tinupad mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord God, sa araw-araw ng buhay ng bawat isa, Panginoon, na talaga pong mas maunawaan pa at maging mas aware. Nakasama ka namin palagi, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang Church of God Olonga po. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Tunay, Lord God, ang kapuspusan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang siya pong maranasan ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ang bawat isa ay maging mas malapit sa inyo, Panginoon. Mas closer sa iyo, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, na maunawaan, maranasan, makita, marinig, Panginoon. At tunay, Lord God, na yung part mo sa buhay namin, palawig yung mong ginagawa, Panginoon. Kaya tulungan mo rin po kami, Panginoon, na magampanan din namin, Panginoon, ang part namin para sa inyo, dakilang Diyos. Bilang mga anak mo, Panginoon. Bilang mga iniligtas mo, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God, for the privilege, Panginoon, na lagi kami, Panginoon, na nakalalapit, nakadudulog sa inyong banal na Espiritu. Lord, salamat, O God, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa amin. At anuman ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, ito'y aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. At dalangin din po namin, Panginoon, at tunay, Lord, na kung paano kami nakakilala, unang nakakilala kami sa inyo, Panginoon, na maranasan naming muli, Panginoon, ang ma-inlove ng lubusan sa inyo, Panginoon. Yung unang pag-ibig na naranasan namin sa inyo, Panginoon. Ang siya pong patuloy na maranasan po namin sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. And the Holy Spirit envelop every aspect ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po, God, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na kumikilos na sa aming mga buhay. Salamat sa apoy, Panginoon, at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na gumagawa, kikilos, at mangyari, Panginoon, yung kalooban mo at plano mo sa aming mga buhay. Thank you, Father God. We glorify your name, O God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you all.